Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hi guys! And welcome sa another episode ng Punchline with Alex Cadia ngayong 2026 at Israel Benobra, of course, ang ating resident fact checker. Israel Benobra po ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. Happy 2026. Yan, of course. 2026. Ito ang ating episode ay sa January 5. Oh, tayo sumusugal ng mga January. Pag may nasingit na episode to, yari na naman tayo. Oo. Dahil pala, di natin sinabi. Pero November 21 ang ano namin, ang aming... ang taping date. Pero huwag nyo napansinin yung date. Siguro naman, di naman siguro mawawala sa criteria ng awarding namin yan. Yeah, parang maganda sana yung podcast na yun, pero puta mali yung date eh. Mali mo yung date eh, no? Oo, siguro ganun. Okay, so ito pare, para... starting all over again. Starting over again na Natalie Co last time. No, kasi nga nag-start yung New Year. Diba pare? Diba? At looking forward tayo dyan. Kaya lang, 2026 ang bilis ng panahon. 20,000, nakakasimula lang bilang 2026. 26 years ago. Ang 2000, 26 years ago. Oo, nakikita ko na tumatanda yung mga crush kong babae. Nakapanood ko lang na kay Alicia Silverstone. Ay, oo! Medyo may edad na. Tama. May edad na. Alam mo kung sino pa? Napanood ko sa Hot Ones. Nanood ka ba ng Hot Ones na online talk show sa YouTube? Hindi. Ang ganda rin ng Hot Ones. So yung concept niya, interview siya, pero kumakain sila ng spicy chicken wings. Paanghang ng paanghang yung mga sauce. Tapos? Yun. Tapos, ang host, ang November 21 ngayon, ang guest nila, kailan lang, yung last episode nila, Winona Ryder. Medyo Winona hindi ko na gusto yung pagtanda ni Winona Ryder. Dati nung bata siya. Iba, no? Iba. Para may sapak. Parang naging parang naging tita mong makulit. No? Kumulubot yung mga parts na kumulubot sa kanya actually. Hindi lang, yung nag-awarding, yung parang, alam mo yung parang nawala yung ano niya. Dati kasi ang ganda nun sa Edward Scissorhands eh. Sa Edward Scissorhands ka na ikaw sa Reality Bites ka. Man. Rocker chick eh. Ang dating eh. Yung Reality Bites. Edward Scissorhands. Sa Dracula. Dracula. Johnny Depp kasi ako eh. Johnny Depp ang Edward Scissorhands. Winona Ryder. Winona Ryder. Tapos yung mga natin, mga Jennifer Love Hewitt, yan. Si Dennis Richards nga sa Wild Thing eh. Oo, no? Asa kaya si Dennis Richards ganun, no? Nakita ko rin eh. Tapos, yung mga singer naman na mga gusto natin, si Jessica Simpson. Yun naman magkakawig. Yung mo kanya, si Alicia Silverstone. Oo. Una ko siya naging crush. At una ko nakita siya sa mga music videos ng Aerosmith. Oo. Crazy. Sino to? Parang ganun. Siya naman, bago pa lumabas sa Clueless. Clueless. Siya naman sa si Alicia Silverstone naman sa Blast from the Past with Brendan Fraser. Yung nagukay si Christopher Walken ng Walken. Yung pala nakakatawa yung ending na nagsusukat pa rin siya. Dati parang nagiging sila sa kay Reese Witherspoon sa kasi parang of course napangitan lang kay Reese Witherspoon doon sa yung kapartner Legally Blonde? Hindi, Legally Blonde parang komedyante na talaga siya doon eh. Pero Legally Blonde din tama. Yung kasama niya si Mark Wahlberg. Meron yun, di ba? Yung kasama niya si Mark Wahlberg eh. Na-obsess siya kay di ba? Older guy, di ba? Older guy. Tapos si Juliette Lewis. Yung kapartner, yung hinaras ni Robert De Niro dun sa sa may, nakalimutan ko kung anong movie yun eh. Man, si Juliette Lewis. Diba? Parang animal, may parang ganun eh. May ganung title eh. Sino yung naging Primal Fear. Primal Fear. Yes. Nakakatakot yun. Nakakatakot sa Robert De Niro doon. Sinong matining idol, parang generational crush ng mga panahon na yun, ang hindi mo natripan pero gustong-gusto ng lahat? Of course, idol ko si
Hindi ko pa gusto nun si Keanu Reeves, pare. Hindi okay si Keanu Reeves ng dati. Yung Bill and Ted's. Ay, hindi mo trip yung Bill and Ted? Parang papunta pa siya sa... Akala ko nga magiging gano'n yung ano niya eh. Mawawala na lang siya kagad eh. Tanga-tanga. Yung tanga-tanga siya na. Akala ko gano'n eh. Buti naka-recover siya eh, di ba? Oh. Patrick Dempsey, ano rin. Nerd din siya noon. Bumawi lang siya sa Grey's Anatomy, di ba? Pero hindi ko trip si ano eh. Hindi ko trip dati si... Sino ba tong ano? Si... Kevin Bacon, hindi ko trip. Kevin Bacon. Si Kevin Bacon kasi itsura niya noon, sa itsura niya ngayon, parang parehas eh. Matagal na siya matanda. Pero idol ko rin dati si Christian Slater. Oo, man. Christian Slater. Tama. May mga movies pa siya noon bago yun, pero yung huli na yung mga interview with the vampire na, di ba, na nandun siya. Parang ano na siya. Pero dapat kala ko siya talaga yung pinakaan. Pero babae talaga, mas babae talaga ako noon, mga PB Cates. Mas PB Cates ako kaysa Brooke Shields kasi may pagka-Pinay touch pa eh. Si PB Cates. Pero may dugong Pinay ba siya? Hindi ko alam. Hindi, may Pinay touch kasi black hair. Kaya medyo parang kasi Brooke Shields kasi medyo Amerikana na eh. Pero mahilig talaga ako sa blonde din kasi ngayon ang crush ko sila Margot. Margot Robbie. Margot Robbie. Di ba? Magano ang gusto ko. Parang alam mo yun, yung pang-porn. Hindi ko masyado gusto yung black hair na porn eh. Gusto ko talaga yung typical American blonde. All-American girl. Throwback doon sa mga Betamax na narerentahan. Hindi, madumi pa nga yung mga Betamax nun eh. Kasi parang ganti ko yung sa Amerikano. Parang all-American girl. Hindi ko masyadong trip dati si Claire Danes. Hindi. Siyempre, magaling tayo doon, di ba? Dahil madumi raw yung Pilipinas. Pero bago pa yun, ang daming may crush sa kanya dahil doon sa lumabas sa pelikula niya yung Romeo and Juliet nila ni hindi ko trip yun. Leonardo DiCaprio. Pero hindi siya ganun. Si Gwyneth nga, type ko dati sa Shakespeare in Love. Oo. Yung sa sliding doors. Yun ang maganda siya. Yung kapartner ni Meet Joe Black. Claire Forlani ba yun? Claire yan. Yun. Ang ganda rin niya doon. Ang ganda rin niya doon. Pero pare, isa rin maganda sa akin, sino ba to? Yung nasa Devil's Wear Prada, shucks. Ano yan? Classic yan. Sexy kasi nagbo-bold din siya minsan, kaya alimutan mo, black hair. Sana malaman maalala ng mga nakikinig sa atin. Devil Wears Prada, yung babae, di ba? Alam mo natin mo? Di ba? Hanapin lang natin kasi hanggang ngayon may Natalie Hart ka. May Natalie Hart ka. Ay, Natalie Hart pala. Dito pala yun. Natalie Portman. Crush ko rin yun. Kaya lang one time lang. Meron ka pare. Makakaano mo yan. Ito, sinesearch ko na. Very common name yan, pare. Very common name. Si Anne Hathaway. Anne Hathaway, puta. Anne Hathaway. Pwede kong pakasalan Meryl Streep. Pero maganda rin si Meryl Streep na kabataan niya. Pero nakakilala ko na siya na Anne Hathaway. Julia Roberts sa Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman, laki ng bibig. Gusto ko yun eh. Yan, tama-tama pinag-uusapan natin ng mga 80s, pare. Eddie Murphy, komedyante. Sa mga pinakamalaking stars ng 80s yan. Sa mga, di ba, Raw, di ba, parang Richard Pryor style, mga ganon, di ba? Sabi nila. Kumanta yan ng love song, men. Nagulat din ako. Ganon siya. Renaissance man, no? How could it be? Kasi sa Beverly Hills Cop, na sumikat din ng 80s, kinakanta niya yung Roxanne! Di ba yung kananta niya yung police? Alam mo ba na raw yun? Na parang hindi yata scripted yun? Parang top of his mind lang na kinanta niya yung kantang yun? Na kanta ng police. Napanood mo ba yung documentary ni Eddie Murphy sa Netflix? Hindi. Hindi pa meron. Kalalabas niya. Ang ganda. Ganda. Pero yan, kumanta siya niyan, love song, men. Kaya yan. Maganda ito nga pinakinggan ko uli. Naalala ko, siya pala kumanta nito. Hindi ko pa alam How could it be? How could it be? How could it be? Ayan, search nyo, How could it be? Yan, tingnan natin lyrics. 1985 ni Eddie Murphy, isa sa mga pinakamagaling na stand-up comedian. Noong panahon na yon, di ba? So, ito yung lyrics niya. First stanza. Someone told me they saw you, girl, with another man.
It's breaking my heart. I thought, baby, your love was strong. And we'll never, ever part. How could love end this way? Pucha, end this way na kagad. Ibig sabihin, tapos na sa kanya, no? May nagbalita lang. Hindi niya binalidate. Hindi niya binalidate. May chismoso siyang kaibigan. Pare, yung girl mo may kasama ibang lalaki. Naniwala siya, ha? Walang confirmation, ha? Hindi, yung mga ganito naman siguro, may mga nararamdaman na sila. Yun na yung confirmation nila. May ibang tao na nagsabi. Kaya ba kailangan mo makita ng dalawang mata mo? Hindi, dahil may love pa ako, hindi muna ako magsasabi kagad na masasama. Okay. Kasi puta, pagka binojob ka niyan. Kaya nga may mga last may mga breakup sex muna eh. Manunumbalik lahat ng feelings mo yan. Kasi pag nagsayta ka na kagad ng penalty niya na, di na, ayoko na makausap na. Puta, hindi, wag, one time pa. Wala po naman yun. Bigyan mo pa ng isa. Sinuko ka na nga, di ka pa umisa. Sige, babalik ko. Ito na, dumiretso sa chorus. How could it be that you don't love me? How could it be that you don't love me anymore? How could it be? Nagtanong agad siya. Di mo na ba ako mahal? Gano'ng katindi pa yung nangyari? Ito yung next. I've tried so hard to tell you, baby, in my heart, that love is no wrong. But left here inside my lonely world, I feel so cold. Yet reluctant to let you know what we have has passed and gone. Bilis! Ang bilis. Siguro mga panahon yan, marami rin siya babae, no? Kaya... Hindi, sa tingin ko, tama ka, marami siyang narinig na. Oo. Kaya ready na siya eh. Naipon na to. Ganun yun. Parang Ellen Adar na yan. Ang dami nilalabas na recording ngayon. Kaya kayo, ingat kayo sa mga karelasyon nyo, ha. Pagka nagkatalo kayo, check nyo muna yung mga cellphone. Si Ellen, nag-record talaga. Didididit, wala man ng label, dates lang eh. Nakatakot naman yung no? Pero may ganun eh. Ganun yung niya, style niya. Amber Heard. Amber Heard. No? Amber Heard, no? May mga recording. Marami kasi marami kasi interpretation yan. Alam mo, ang nakakaalam naman na silang dalawa, no? Pero pwede mo kasi isang record na isang tao na yung trigger ba siya nagkaganon, wala doon sa recording. Hindi ko sinasabi si Derek, ha? Ang i-record mo, yung nagwawala na siya. Pero human nature, may mga reason. Wala namang gumising ng wala namang gumising na umaga na puta, ganun kagad yung tono eh. Ganun naman. Pero sa other, naman, ang pinapakita naman doon ni Ellen Dadarda, of course, November 21 to, kaya fresh na fresh to, ha. Ayaw namin buhayin sa January to. Sinasabi naman, pinapakita man ni Ellen na ito ang pattern ng attitude ni Derek. Sa dami ng recording niya. So, pero alam mo, laliniwala ako, laging dalawang tao lang yan nakakaalam kung ano katotohanan. Bahala na dyan. Meron trigger at meron reaction. Yun ang problema. No? Mga tao iba dyan, mag-ano lang yan, mga interpretation and conclusion, pero sila lang nakakaalam niya. Diba? Kaya ako, hindi rin ako mag-judge against, Ellen against, hindi ko alam totoong nangyari. Ano lang, opinion lang, pero, yun, di ba, pare? Maganda na nakikinig lang, no? Nakikinig lang. Tapos, kwento na iba. Okay. Sige. Yun na. Hindi yung pucha. Problema niyo yan. Parang kay Ellen ako dito. Puta, makakasalubong mo si Derek. Si Derek, galit ka kay Derek dahil. Ba't ka galit sa akin? Galit siya si Ellen eh. Yeah. Tapos nagkaayos sila, no? Yun yung classic na nagalit ka sa kaaway na kaibigan mo. Nagkaayos sila. Ikaw ngayon na out of place. Ikaw ngayon hindi mo naman reaction mo. Diba? So sabihin mo, buti ba galit ka dyan? Yan, pare, ano ba? Sunod. Next stanza, sabi niya, I just can't seem to understand this sudden change. Girl, could we regain the laughter, loving, and happiness that we shared before? Siya nag-change sa part. Nag-change sa part, tamo? Bilang parang yun. That we shared before. Diba? Please don't tell me there is no more. No more. No more. No more. Love pa rin niya eh. Nagtatanong siya ngayon. Sabi ko sa'yo nabigla lang yan eh. No? Someone told me they saw you, girl, with another man. It's breaking my heart. Was a baby told me our love was wrong and we'll never part. Hindi ko na-expect kay Eddie Murphy. And this way, how could it be? How could it be? How could it be? Yan eh. That you don't love me anymore. Ayun na, yung buong kanta, tinanong na lang yung tinanong, dire-diretso. How could it be? How could it be? Nasaktan siya. Nasaktan to, oo.
Sabi ka na, puro lang ganun siya. Kung di mo naman ganyan na, sana sinabi mo na, someone told me they saw you girl with another man. I did not believe him. Tapos na yung kanta. Diba? Ayun na, diba? Wala na. Because baby, I love us wrong, and I know we'll never part. Can we have sex tonight? Yun lang pala gusto niya sabihin. Sex tonight. Yun lang yung tumbok niya. You don't blowjob me anymore. Hindi, nakikiusap nga siya. Even without blowjob anymore. Just penetration. Penetration. Kabobo na ng kanta. Yan. Di na naging love song. Yan, yung title po natin. How could it be? It be. Yung unang kanta namin, Starting Over Again. Ngayon, sinira na naman namin yung love. Yan. Okay. At hindi namin alam kung may show kami, pero malamang may show kami ng January. Sigurado January yan. 10. Nasa Batangas tayo na January. Nasa Batangas tayo, January 10 pala. Yan, magkita tayo sa Batangas. Santo Tomas. Santo Tomas yan. Tapos, basta magkakaroon kami ng show niya sigurado. Hindi kami papayag na walang kikitain. Simula ito, dahil namin ginastos ng Pasko, sigurado yan. Kailangan kumayad agad yan. Bawi agad. Abangan nyo lang sa alexcalia.com at ang thecomedycrew.com. Of course, ang aming socials po at The Comedy Crew PH at ang socials po natin dito sa Punchline. Huwag niyo kalimutan, Punchline at with Israel and Alex. Maraming salamat pa Alex rin. and Israel, sorry. Yes, maraming salamat pa rin sa Sharp. At of course, sa Sepat Credit. Sepat Credit ang mga loans ng mga OFWs natin na pag ikaw ay OFW hanggang 700,000, pagka seaman ka, 1 million. Para sa inyong mga financial goals. Yan walang yan. Walang script yan. Sa puso ko yan. Okay. Siyempre, sana matuloy-tuloy pa yung mga iba nating sponsor, no? Cebuana. At of course, sana may good news na tayo sa Netflix. Hindi natin alam. November 21 pa lang ngayon. So, hindi natin alam. Kung meron man, abangan nyo. Hopefully, ha? Yan naman tayo umaasa. Pag wala, life goes on. Okay? Yan lang po. Okay. This is Punchline with Alex Calia. Spread the laughter, not the... Ba't ka tawa, Israel? Wala lang. Yan. Pag ganun talaga, pag hindi niya pumasa, ibig sabihin... Ganun talaga eh. Try again. Ibig sabihin, baka hindi pa deserve na mapalabas, di ba? Yun. Okay, dito po sa Punchline with Alex Calia, Reben Obra, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We're always happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.